Mag-record ulit tayo. Okay, so share screen. Dito tayo. Okay, ito yung tinatawag nating. Okay, try to ano to la. Yung mga sinusulat ko, try to screenshot para kung kunwari magka-error tayo, eh maibigay natin sa kasama nyo. Okay? So yan. Bakit daw tinatawag nating saan po dyan tinatawag nating judicial penalty na kung saan consequences must be in accordance with the law and it is the result of judgment. Ano yan? Okay, sagot natin dyan ay legal. Okay, bakit legal, sir? Pag sinabi nating legal, in accordance with the law. Ibig sabihin, naaayon sa batas and that is legal. Okay? Bakit? Pag sinabi nating personal, okay? Pag sinabi nating personal, isa-isahin na lang natin yan. Okay? Ito yung tinatawag nating juridical penalty. Okay? Sino yung nag-message? Mag-ano na lang, magsalita. Sir, hindi po marinig. Hindi marinig yung boses ko? Hindi? Tol, Pride, narinig mo ako, Tol? Narinig naman. Narinig. Ha? Narinig, sir. Bakit si Raymart di daw makarinig? Sir, mag-message ka ulit, sir, kung narinig mo na ako, sir. Nandiyan pa si Raymart? Narinig. Okay. So, dito tayo. Ito yung tawag natin. Okay. Juridical. Okay. Juridical penalty. Okay. Juridical penalty. Okay. Pag sinabi ng juridical penalty, ito lang tatandaan natin, ha. Okay. Meron tayong tinatawag na. Okay. Meron tayong tinatawag na una, yung tinatawag natin okay. Yung tinatawag nating ano? Okay, meron tayong tinatawag na okay. Yung juridical penalty, meron tayong una, tinatawag nating okay, yung legal na binanggit natin. Talaga ko gapis na nga. Okay, legal. Pag sinabi nating legal, okay, yun, in accordance with the law. Okay, ang penalty dapat in accordance with the law. Okay? Penalty in accordance, okay, to the law. Okay, dapat yung penalty daw parusahan ay nakaayon sa batas. Pangalawa, tinatawag natin personal. Okay? Pag sinabi po natin personal, okay? Okay, the guilty one. Okay, the guilty one is the one to be punished. Okay, is the one to be punished. Why? Okay? Dahil sa batas, tol, dahil sa pagpaparusa, tol, there is no proxy. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw lang muna makulong, bukas na ako. Hindi po pwede yan. Okay? It should be personal. Okay? Dapat personal yan. Sino nakagawa ng kasalanan, siya yung makukulong. Okay? At sinabi dito, yung tinatawag natin equal. Okay? Pag sinabi natin equal, the penalty or the punishment should be, okay? Should be applied. Okay? Should be applied to all. Okay? At ano pa? Yung sinasabi nilang certain. Okay? Sa penalty daw, dapat walang makakatakas. No one must escape its effect. No one must escape, okay, its effect. Okay? At ano pa? Ito yung tinatawag na commensurate. Okay? Pag sinabi sa inyong commensurate, ito lang tatandaan. Okay? The penalty, okay, or different crimes should be different penalty. Okay? Yan ang tatandaan natin, legal, personal, equal, certain, and commensurate. Okay? Klaro yan? Sagot natin kanina is, ano nga sagot natin? Ito yon, legal. Okay? Sapagkat in accordance with the law daw, yung penalty natin. Okay? So, next tayo. Okay, number 4. During the 13th century, the criminal could avoid punishment by claiming refugee in a charge for a period of 40 days. Okay, ano sagot natin dyan? Nung unang panahon daw, na kung saan, okay, on 13th century, okay, pwede pa daw, okay, 13th century ha, tandaan yung century. Nung unang panahon, ang criminal ay pwedeng makapag-avoid ng punishment kung sila ay, okay, papasok sa loob ng simbahan, sa loob ng 40 days. Ano nga ulit tawag nun?
Galis ba yon? Hawks ba yon? Gaul ba yon? Or securing sanctuary ba yon? Ang sagot natin is, ito yon. Securing sanctuary. Letter C. Okay? Letter C ang sagot natin dyan. Letter C. Okay? Bakit? Ano nga ulit yung galis, sir? Okay, himay-himayin natin. Ang galis, that is century. Okay? Na kung saan ginagamit yan to what? Okay, it is a long, deep, narrow shape. Okay? Narrow shape used to transfer criminal. Okay? Yan ang galis. Ang hoax naman, isa tong warship. Abandon warship. Okay, naginawang facilities para sa mga criminal offender. Tinatawag itong the floating hell. Yan ang tinatawag niyong hoax. That is called the floating hell. Okay? Ang securing sanctuary naman, ito yung binanggit sa tanong. Okay, criminal could avoid punishment. Okay, claiming refugee to the charge sa loob ng 40 days. Okay? At ang sinasabi nating gaol, ito yung tinatawag nyong, okay, all this name of facility. Okay? All this name of facility na kung saan tinawag naman yan sa Spain or sa Spanish term na okay, haula and kaula. Yan. Okay, klaro? Yan ang ating, okay, number 4. Ang sagot natin dyan, securing sanctuary. Okay, klaro? Okay, yun, letter C. Okay, number 5. John Howard is a famous in reforming prison and got the title of being father of American prison reform. This statement is not false. So, ibig sabihin, isa-isahin natin. Si John Howard daw ay reforming prison and got the title of being father of American prison. Okay, this statement is not false. Ang ibig sabihin, ang statement na daw na ito ay true kasi not false. Totoo nga ba daw na si John Howard is considered the father of American prison reform? Yes or no? Okay, yes or no? The answer is okay, no. Why? Isa-isahin natin. Yes, tama dito. Si John Howard is a famous reforming prison. Pero mali na sabihin na siya ang father of American prison reform. Bakit? Isa-isahin natin. Okay? Isa-isahin natin. Si John Howard ay hindi American prison. Hindi siya father of American prison reform. Bakit? Si John Howard is, ano siya? Si John Howard ay taga-England. Taga-England si John Howard. Therefore, si John Howard ay English person. Okay? English person si John Howard at hindi siya American person. Therefore, pag mo sinabi mong John Howard, okay? Sinabi mong John Howard, that is the father of prison reform in England. Or the father of prison or the father of okay, English prison reform. Okay? Ayun. Klaro? Okay, sir. Bakit American prison? Sino? Ano, sir? Sino ang father of American prison reform? Oh. Si Bolon Brockway. Bolon Brockway. Si Bolon Brockway. Siya naman yung tinaguri ang Siya nakaparstik. okay, yon. Father of American prison Father of reform. American. Tapos, siya yung founder ng Elmera Reformatory. Na kung saan ang Elmera ay tinawag yang okay, the hill. O wag malito ha. Kanina yung hoax, the floating hill yun. Iba ngayon, the hill. Bakit? Bubundukin to, yung Elmera Reformatory. Saan nakikita?
Okay, New York City. Sa New York City yan makikita. New York City. Pero sir, paano sir? Yes. Who is the father of prison reform? Hindi binanggit ang lugar, sir. Hindi sinabing England. Hindi sinabing Amerika. Okay, walang ibang isasagot pag sinabi lang ganyan. John Howard. Klaro? Pero bang binanggit sa inyo, father of American reform, ito yon, si Bolingbroke. Pero pag binanggit sa inyo, England, ito yon, John Howard. Pero pag walang binanggit na lugar, matik John Howard pa din. Okay? And also, si Bolingbroke is the father of parole and in America. Okay? So yung father of parole in America. Sa kanya din yon. Klaro? Okay? Okay? So klaro po yon. So wait Yes, muna. sir. Charge natin. Papalubat na agad. Okay yan ha, tandaan. Okay. Enggak. Okay. So yun. Balik tayo. Okay. Next number is, he was the greatest leader in the reform of English criminal law. He also introduced hedonism and utilitarianism. Lie. Na-discuss ko to eh. Na-discuss ko na to sa inyo. Yes. Sino yon? Yes, sir. Sino? Jeremy Bentham. Eh? Jeremy Bentham. Okay, tama po yan si Jeremy Bentham. So ilan na tama nyo? Isa pa lang din tama nyo? 3, 3 na? 1, 2, 3, 4. 4 na? Yan, galing nga. Apat na, sir. Ayos yun, tol. Okay? So yon, Jeremy Bentham. Tunay ko ang sir ko sige mo. Si Jeremy Bentham ang sagot natin. Sapagkat si Jeremy Bentham ang author ng hedonism and utilitarianism. Pag sinabi natin hedonism, ano nga uli yun? Avoiding pleasure. Pleasure and avoidance of pain. Okay? Pero pag Pain. sinabi Pain natin and- utilitarianism, Finding ano nga uli yan? pleasure and avoiding. Yun, pleasure and pain. So ngayon sir, sino nga ba yan sir? Si Alexander Macanucci. Tandaan nyo lang. Si Alexander Mark Macanucci, system. the father of parole. The father of parole. The father of parole in Australia. Okay? Also, siya din yung founder of Mark Marxism. system. Okay? Sa kanya 'yon. Tapos, siya din po yung tinatawag nating father of modern sa kanya din po 'yon. Siya din po yung tinaguri ang father. Si Walter Crofton sino naman? Sa kanya yung founder of Irish prison. Okay? Irish prison. At sa kanya din yung siya yung father of nagurian din tong father of parole. Father of parole. Father of parole. Okay? Father of parole in Ireland. Okay, isa-isahin natin. Para hindi kayo maguluhan. Etong si Alexander Macanucci. Okay, sa Australia siya. Okay? Siya yung founder ng Marx system. Pero pag tinatanong kayo, who modified Marx system? Walang ibang isasagot kundi sino? Si Walter Crofton. Okay? Modified. Ibig sabihin ng modified, modified Marx system, ibig sabihin nun, kinuha niya, kinopya niya, at saka pinalago niya. Okay? Walter Crofton is the founder of Irish prison, father of parole in Ireland, and modified Marx system. Okay, sa kanya yan, Walter Crofton. At pag tinatanong kayo, father of modern pedagogy or father or founder, pag tinatanong kayo, founder of Marx system, Alexander Macanucci. Pero pag modified Marx system, Walter Crofton. Klaro yan? Okay? So ngayon, sir, ang dami palang father of parole. May father of parole pa tayo kanina sa Amerika. And that is si Bolingbroke. Sir, may father of parole pa tayo sa Australia. Okay, and that is Alexander Macanucci. Sir, may father of parole pa tayo sa Ireland. And that is Walter Crofton. Sir, paano pag ang tanong lang, who is the father of parole in the world? Yun lang ang tanong, sir. Okay, walang ibang sasagot kundi. Okay, ano sasagot? Okay? Alexander Macanucci. Okay?
Klaro? Bakit? Itong si John Agustus, sino to? John Agustus is the father of provision. Okay, father of provision. Okay, and also the first provision officer. Okay, The ibig first. sabihin first volunteer yan ha, walang bayad. Okay, volunteer, walang bayad. Okay, isa-isahin natin. Okay, uulitin ko na lang yan. Okay, iano na lang natin sa kabila para mas klaro. Okay, para mas klaro at maintindihan nyo ng maigi. Okay, una, si John Agustus is the father of provision. Okay? Si John Agustus, okay? Si John Agustus, okay? Father of provision in USA. What? Okay, first, provision officer. Okay? The true or okay, volunteer. Okay, wag kakalimutan ha. Si John Agustus, volunteer yan or true. Pag binanggit sa inyo yung true or volunteer, sagot John Agustus. Okay? Bakit? Volunteer. Pag binanggit naman sa inyo, okay, father or the first provision officer in the world, si Edward Savage yun. Okay? The first provision officer. Officer. Okay? Ulitin natin para mas klaro. Pag binanggit sa inyo, the first true or volunteer provision officer in the world, walang ibang sasagot kundi John Agustus. Okay? Klaro yan? Kasi mayroong true at volunteer. John Agustus. Pero pag hindi binanggit yung true at hindi binanggit ang volunteer, the first provision officer in the world, walang iba kundi Edward Savage. Klaro yan? Okay? Edward Savage naman pag hindi binanggit yung true. Okay? Pero pag sinatanong kayo, father of provision in USA, iba yung provision officer, iba din yung provisioner. Okay? Ang provision officer nagsusupervise. Ang provisioner, yung sinusupervise. Yung provision, privilege period. Binibigay sa criminal offender na gustong makalabas sa kulungan. Okay? Si John Agustus, okay, father of provision. Ano pa? Okay? Sir, bakit tinaguri ang father of provision si John Agustus? At siya yung tinaguri ang first provision officer. Kasi ito yan. Si John Agustus, isa siyang ano? Okay? Isa siyang shoemaker. Okay? Sa patiro to. Shoemaker. Okay? Bootmaker. John Agustus. Ngayon, si John Agustus, taga Boston, Massachusetts yan. Gusto niyang manood lagi ng hearing. Okay? Nag-a-attend ito sa korte. Ngayon nagkataon, nung nag-attend siya, okay? Nung nag-attend siya, merong inaakusahan na lasinggero. Okay? Inakusahan. Tinatawag yung, sino? Yun tinatawag nilang si common drunkard. Okay? Common drunkard, ito yung inakusahan. Okay? Ito yung inakusahan, ito yung tinatawag natin. Common drunkard, ito yung tinatawag natin. Okay? The first provisioner. Okay? Ibig sabihin siya yung kauna-unahang taong okay, nagranta ng provision. Ibig sabihin siya yung kauna-unahang taong naging provision. Okay? Si common drunkard. Bakit, sir? Ito kasi nangyari. Bago siya akusahan ng judge, sabi ni John Agustus, wait lang po. Okay? Wait lang po. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Babaguhin ko ang tao na yan, sabi ni John Agustus. Kaya binigyan siya ng pagkakataon ng korte. Sabi ng korte, okay, sige, bibigyan kita ng 3 weeks. Bibigyan kita ng 3 weeks, baguhin mo ang tao na to. Okay, sa loob ng tatlong linggo, bumalik sila. At yun nga, yung common drunkard na yung nabago nga talaga. Okay? Okay? Tinawag na siyang ano? Okay, Superman nung bumalik. Yan. Klaro yan. Okay? Ngayon, balik tayo. Pag tinatanong naman kayo, father, okay, father of provision in England. Hindi na po si John Agustus. Sino po? Si Matthew. Okay, si Matthew Davenport.
Port? Okay, si Matthew Davenport Hill po. Okay. Siya na po yung tinatawag nating father of provision in England. Dahil pag father of provision in Philippines. Okay? In Philippines po, walang iba kundi si Chodolo. Okay? Chodolo si Natividad. Okay? Siya po yun. Si Chodolo. Okay? Si Chodolo si. Okay? Si Chodolo si Natividad na po dito sa Pilipinas. Klaro? Okay? Pero paano, sir? Pag tinatanong kami, sir, hindi binanggit yung lugar. Ang sinabi lang, who is the father of provision in the world? Walang ibang sasagot kundi John Agustus. Agustus. Okay? Pero pag binanggit sa inyo, England, Matthew Davenport Hill. Pero pag binanggit Pilipinas, Teodulo si Natividad. Pero pag walang binanggit na lugar, John Agustus. Okay, klaro yun? Okay, yan. Sige. Tapos, dito tayo sa tinatawag nating next question. It is an agency. Okay, ahinsya daw siya. Ahinsya na kung saan under ng DOJ or Department of Justice, which is charged with the custody and supervision of criminal offender. Ano sagot natin? Bucor. Correctional administration ba? Ay, correctional administration. Agency daw, agency. Sagot natin dyan ay? Bucor. Okay, that is Bucor. Bakit? Ang tinatanong sa inyo, agency. Okay? Walang ibang agency na under ng Department of Justice na kung saan nagsusupervise ng criminal offender, kundi Bucor lamang. Bureau of Correction. Bakit? Ano yung correctional administration, sir? Ang correctional administration, that is a program. Okay? That is a program. Okay? Program po yan na ginagamit sa loob ng Bucor. Okay? Correctional administration. That is a program. Pag sinabi naman natin correction, hindi po yan agency. It is a branch of CGS or branch of criminal justice. Okay? Which concern to the custody, to the supervision, okay? Supervision and rehabilitation of criminal offender. Yun. Okay? Pag sinabing pinolo, ano naman yon? Ano nga ulit yung binanggit ko sa inyo nung nagklase ako? Ha? Pag pinology, ano nga ulit siya? Okay? A branch of criminology. Or division of criminology. Okay? Na kung saan, ano nga ulit siya? Okay? Bueno. Study Offender. treatment of criminal offender na kung saan came from the Latin word, ano yon? Buena. Bueno. Which means what? Pain or suffering. Tama yun, tol. Adi ka mo magtimbayang sa black. Pain or suffering. Yan yung kinology. So, sagot natin dyan, Bucor. Okay? Sapagkat agency ang tinatanong. Okay? Next number 8. What is the equivalent rank of first in command of Bucor? Okay? Ang binabanggit niya, first in command. Okay? Pero, rank. Bakit? Magkaiba yung position, magkaiba yung rank. Okay? Ano po dyan? Ha? Assistant Secretary, Chief Superintendent, Undersecretary, Director General. Okay? Wala po tayong ibang sagot sapagkat ang tinatanong po natin ay rank. Okay? Walang ibang isasagot sapagkat ang tinatanong ay rank. At pag sinabing first naman, ayong Bucor. Ano sagot natin dyan? Dalawa lang yung pinakamalapit. Wala po, sir. Undersecretary or Director General of Bucor. Okay? Wala tayong sagot dyan. Bakit? Rank ang tinatanong. Director. Undersecretary. Okay, bakit? Rank ang tinatanong. Okay, rank ang tinatanong. Okay? So, himay-himay. Undersecretary. Okay, sir, bakit? Ano yung Director of Bucor? Director of General of Bucor, sir?
Ito yung position. Oh, ito yung position. Okay? Ito yung position. Pero pareha sila. First in command. Yun nga lang, position to ang Director General. Okay? Klaro yan? So, isa-isahin natin. Ano nga ba yung mga ano nila, position nila? Okay, himay-himay natin. Okay? So, una, babanggitin natin yung, first in command. First in command. Okay, first in command. Una, yung rank ko, yung position. Yung position ng first in command sa Bucor. Bucor. Okay, position. First command in Bucor. Una, ano? Okay, Director General of Correction. Okay? Klaro? Okay? Pero ang kanyang rank ay, anong rank niya? Okay, that is under secret. Okay, under secret. Okay? Pero, pag second in command, okay? Second in command. Pag sinabi namang second in command, sino? Okay? Pag second in command naman, walang iba. Okay? Pag sinabing position, syempre, yung, pag sinabing position, okay? Pag sinabing position, yung deputy. Deputy Director General. Deputy Director General. Deputy Director General of Correction. Okay? Of Correction. Okay? Ngayon, anong rank niya, sir? Yung kanina, yung binanggit natin sa pagpipilian. Yung tinatawag nating, okay? Assistant. Yun, assistant. Secretary. Okay? Pero pag binanggit sa inyo, third in command, okay? Third in command in Bucor, third in command. Okay? Third in command in Bucor. Okay, una, pag sinabing position, nakikita ba? Yes, sir. Maliit lang. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Okay? Position. Pag sinabi naman natin position, okay? Position, third in command, walang iba kundi ang, okay, yung Chief Superintendent. Chief Superintendent of, okay? Yung Chief Superintendent. Chief Superintendent. Okay? Pag sinabi naman nating rank, yun naman tinatawag nyo, okay? Correction. Okay? Correction. Chief Superintendent. Okay? Chief Superintendent. Superintendent. Okay? Superintendent. Okay? Yung fourth at saka fifth, i-ano na natin, ibahin na natin kasi di na makikita. Okay? Third in command yun. Ang fourth in command naman, okay, walang ibang, pag fourth in command, okay, pag fourth in command, ito lang. Okay, fourth. Okay, fourth in command. Okay, fourth in command. Pag sinabi nating position, okay, position, walang iba kundi, yung tinatawag nating senior superintendent. Okay? Senior superintendent. Okay? Ang kanyang rank ay ano? Ganun pa din. Lagay mo lang. Correction, senior, superintendent. Okay? Pag sinabi naman natin fifth in command, sino tol? Okay? Ang kanyang position ay, okay, ang kanyang position tol ay ano? Okay, superintendent naman. Okay, superintendent. Okay? Ang kanya namang rank, ano yung kanyang rank? Okay, ang kanyang rank ay correction, okay? Correction superintendent. Okay? Superintendent. Okay, klaro? Okay? Correction superintendent. No, yun. Okay, nakuha natin. Okay, take note niyan, take note. Okay? So, number 9. Samuel is a sentenced prisoner of Bantayan Island, District Jail. He already served 4 years of his sentence. Under the new law, how many days of DCT he had? So, bago natin sasagutin yan, isa-isahin ko muna ha. Okay? Sentenced prisoner daw siya. Pag sinabi natin sentenced prisoner, okay? Tapos na po yan.
Okay? Wait lang ha. Ano naman? Anong Tag 10 minutes lang. 10 minutes remaining. Kung saan yung ano. Pag 10 minutes lang, mawawala. Ay, ano na lang, pagkatapos ko na lang yan, ano, tatapusin. Magsinta na lang ako maya-maya ng link pag nawala. Ha? Kasi ano yan, marami pa yung ano, gagawin. Nalimutan ko pa. Yes, sir. Isa-isahin ko ha. Sabi niya, sentence prisoner. Okay? Ang sabi niya, sentence. Okay? Ang sabi niya dito is sentence prisoner daw. So, ibig sabihin, okay, nagkaroon na yan ng, okay, sentensya. Nasa loob na. Ngayon, nakaserve na daw siya ng 4 years. Ayan, 4 years daw eh. Pero, ang tanong dito, new law. Okay? Sa bagong batas daw. Okay? New law. New law. Ilan daw GCTA? Pag sinabing GCTA, good conduct time allowance. Okay? Good conduct time allowance po yung GCTA natin. Okay? So ngayon, isa-isahin natin. Okay? Isa-isahin natin. Okay? Isa-isahin. Pag sinabi nating, okay, revised penal code na GCTA, pag sinabing GCTA, good conduct time allowance. Okay? So, ito na lang. Sure. Conduct time. Okay, good conduct time allowance. Ito yung ano yan, sir? Okay? Ito yung privilege or ito yung mga allowances na makukuha ng preso kapag siya ay nagpakabait sa kulungan. Okay? Nakadepende kung ilang taon na yung kanyang na-serve at ilang araw sa loob ng isang buwan or every month. Okay? So, pag sinabi natin sa revised penal code, ito tatandaan nyo. Kapag ang isang tao nakaserve na ng first 2 years, okay, nakaserve na siya ng kanyang sentensya, 1 to 2 years, makaka-receive siya ng ilan? Okay, 5 days of GCTA. Every month din ha. Every month, per month din ha. Per month. Okay? So per month, makaka-receive siya ng 5 days. Pero nakadepende yan ha. Kahit nakaserve ka na ng 1 to 2 years, pero ano ka man, bulakbol ka man sa loob, marami ka mang violation, hindi ka makakatanggap ng GCTA. Sapagkat ang good conduct time allowance ay para lamang sa mga taong sumusunod ng mga rules and regulation. Kaya pag nakaserve ka na ng first to 2 years, 5 days every month or per month ang deduction mo. 5 days yan ha. Pero pag sinabi naman natin 3 years to 5 years, okay, 3 to 5 years, ilan yan? Okay, makaka-receive siya ng 8 days of GCTA per month. Okay? Per month po yan ha. Okay? Pero, pag sinabi naman po natin, okay? Pero pag sinabi naman po natin 6 to 10 years, okay? 6 to 10 years imprisonment, okay? Makaka-receive po siya ng ano? Okay? 10 years. 10 days of GCTA. Okay? Per month. Okay? Klaro? Okay? Tapos, kapag nakaserve na siya, okay, 11 years and up, okay? Walang ibang sasagot kundi ilang araw? Okay? 15. That is 15 days, okay? Of GCTA, okay, per month ang kanyang makukuha. Klaro? Sure. Yan ha. Pero anong tanong kanina? Anong tanong kanina? Ang tanong kanina, 4 years na daw ang na-serve. Pero sa new GCTA law, luma na yon. Luma na yung tinatawag nating revised penal code. Okay? So balikan natin. Luma na to eh, yung revised penal code, luma yan. Ito yung bago. Okay? Under ng, ito yung bago. Under ng Republic Act. Okay? Republic Act 10592. The new GCTA law. New GCTA law. Yan. Yan yung bago. Ano sinabi niyan, Tol? Ito sinabi. Kapag first to 2 years, ito lang gagawin nyo para hindi kayo malito. Yung luma, add nyo plus 15 nyo, plus 15. Okay? Plus. Okay? Lagyan nyo plus. Yung luma, okay? Yung luma plus 15 lang. Plus 15 days. Yan. Para makuha nyo. Okay? Sige. Okay?
1 to 2 years, ilan nga uli yon sa luma? 5 days. 5 days. days. Magiging 20 days. 20. Days of GCTA. Okay? GCTA, every month ang kanyang makuha. Okay? So, klaro yun ha? Okay? So, ngayon, pag 3 to 5 years, ilan na ang makuha niya? Ha? 30. Okay? 10 plus 15, 25. 8 plus 15. 8 pa man to, sa luma, 8 days. 23. Plus 15, 23. 23. Okay, 23 days of GCTA. Okay, per month. Sa bago to ha, bago to pinag-usapan natin. Okay, 4 years. pag 6 to 10 years, pag 6 to 10 years, ilan makukuha niya? 10 plus 15, 25. 25 days. Okay, of GCTA. Okay, per month. Okay, so, ngayon, pag 11 years up, ilan makukuha niya? 11 years. 11 years up. 30. Ilan, tol? Okay. 30 30 days. days na sa pagkas 15 month. 30 days of GCTA. Okay, per month. Okay, klaro? So ngayon, anong sagot natin? E. 23. Ay, Okay, 25. yun, 23 yan. Bakit? 4 years na ang kanyang na-serve. Okay? 4 years na ang kanyang na-serve. Pero nasa bago tayo sa new law of GCTA law. Okay? So that is called, okay, that is 23. 3 to 5 years. Okay? Kasakop yung 4 years dyan. So that is 23. Okay? So, klaro? Yun. 23 days. Letter B, letter B. Yan. Okay? So, nakuha natin. Number 9. Okay? Number 10 tayo. Supposing, si Samuel daw, okay, supposing in the above scenario, si Samuel daw ay while being a prisoner, unfortunately, the super typhoon Yolanda was sent to the facility where he was confined. But Samuel did not leave the said prison. Under Article 158 of Revised Penal Code, how many stall he will receive? Pag sinabi nating stall, iba naman po yun sa GCTA. Kasi pag sinabi nating stall, that is special time allowance for loyalty. Pero ang tinatanong niya dito, under Revised Penal Code, okay? Article 158. So, himay-himayin natin. Okay? Okay ha? Makinig lang ha, sabayan niyo ako. Himay-himayin natin to. Para hindi malito. Okay? So, ngayon dito tayo, para hindi tayo malito. Dali lang ito intindihin. Himay-himayin lang. Okay? So, ngayon, una, ang babanggitin natin na Revised Penal Code, Article 158. Okay? So, ito ay tinatawag nating stall. Pag sinabi nating stall, okay, is special Special time allowance. Loyalty. time allowance Once loyalty. for loyalty. Bakit for loyalty, tol? Pag sinabi mo, kasi bumalik siya. After niyang lumabas, ito yung ano, logic nito, or ito yung concept. Okay? Ang itong gagawin ha. Kapag sa Revised Penal Code, okay, ang prisoner, okay, o ang PDL, dapat, ito ha, sinabi sa batas, kapag ang PDL, kapag after or merong, kapag nagkaroon, dapat mangyayari lang to kapag merong calamity to lahat. Yung calamity na mismong nasira talaga yung facilities. Hindi yung tipong tumakas ka dahil merong bagyo na nagsasabi si Kuya Kim. Merong bagyo, signal number 4, tumakas ka agad. Mali yun. Bakit? Yung bagyo pala, nasa Cebu, taga-Buntok ka, sa Buntok ka nakulong. Yung sinasabi dito, yung mismong tumama sa iyo mismo, sa facility mo, nasira yung facility mo. Okay? Yung sinasabi dito, okay, ang PDL dapat daw tumakas. Okay? Tapos, bumalik within 48 hours after the president, okay? After the president announced the lapse of calamity. Ibig sabihin, ang isang preso during calamity, tumakas. Pero bumalik siya sa loob ng 48 hours pagkatapos sabihin ni Presidente na okay, wala nang calamity. Okay? So bumalik siya. So ngayon, that is loyalty. Mabibigyan siya ng tol. 1/5 tol. 1/5 of stall. Yung 1/5 deduction tol. Okay, 1/5 deduction. Tatandaan nyo ha. 1/5 deduction yun kapag tumakas at bumalik. Pero paano naman